Agad namang pumalag sa mga akusasyon ng ilang idinawit sa kickback sa flood control projects. Buwelta ni dating Speaker Martin Romualdez, pilit na pilit ang pag-ugnay sa kanya. Narito ang report ni Marian Enriquez. Pinalagan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang sa kanya ng dating security detail ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza na may idinedeliver sa kanyang maleta ng pera na kickback umano sa mga flood control project. Git ni Romualdez ang testimonya ng testigo ni Senator Rodante Marcoleta at halamang desperado na raw itong hakbang para iugnay siya sa kickback scheme na wala naman daw talaga. Pilit na pilit daw yan. Nanahimik nga raw siya bilang respeto sa proseso pero dahil daw nadawit na ang pangalan niya sa kontrobersya, lalaban daw siya. Pero may ebidensya. Git pa niya, kahit kailan daw, hindi siya nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi niya raw kailangan ng perang galing sa masama. Pumalag din si Congressman Eric Yap na idinawit din ni Guteza na nag-deliver daw ng pera sa bahay ni Ko. Git niya, hindi siya tumanggap o nag-utos na maghatid ng pera kaugnay ng mga flood control project. Wala raw itong katotohanan. Kung magkakaroon ng pagkakataon, haharapin daw niya si Guteza pero sa tamang forum daw kung saan marerespeto ang kanyang mga karapatan. Si Senator Chis Escudero iginiit na mukhang may planong siraan ng Senado at mga senador para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga tunay na sangkot sa katiwalian. Sabi ni Escudero, bakit puro senador ang itinuturo? Bakit daw hindi binanggit ni Bernardo sina Congressman Martin Romualdez at Zaldico? Magsasampa raw siya ng reklamo laban kay Bernardo dahil wala naman daw basehan ng mga paratang. Nagulat at ikinalungkot naman daw ni dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay ang pagdawit sa kanya sa anomalya. Wala raw itong katotohanan. Ginagamit lang daw ang pangalan niya para malis ang atensyon sa mga totoong dapat panagutin sa issue. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman, mariinding pinabulaanan ng paratang na may naghatid sa kanya ng 15% na kickback para sa 2.85 billion pesos na proyekto. Git niya, walang kinalaman ang Office of the Executive Secretary sa paglalaan ng pondo para sa mga proyekto ng DPWH. Habang si DepEd Undersecretary Trajiv Olivar na pinangalanan din ni Bernardo, itinanggi ang paratang. Handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon, pero mag-leave of absence daw muna siya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng iba pa mga dinawit ni Bernardo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa Totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.